Limu, alam mo na pumunta ako sa Hilagang Kanlurang probinsya. Pero naglakas loob ka pa ring ipatawag ako. Hindi maliit ang loob mo. Hahaha. Isang makapangyarihang nasa sukdulang antas. Isang eksperto sa sukdulang antas. Talagang sapat na para kitilin ang buhay ko, ako si Limu. Pero alam mo ba, na malapit ka nang masangkot sa isang malaking sakuna. Ha? Gusto kong marinig. Kung paano ako malalagay sa bingit ng kapahamakan. Pinatay mo ang punong pamilya ng pamilyang Yuan sa Timog Silangan, si Yuan Linong. Lubusan nang nailantad ang lakas mo sa sukdulang antas. At pumunta ka pa sa Hilagang Kanlurang probinsya. Kung nalaman ko ito, tiyak na malalaman din ito ng iba. Matagal nang naghanda ang pamilyang Li ng bitag na walang lusot. Hinihintay lang na sumabak ka roon. Ang matandang punong pamilya ng pamilyang Li, si Li Longhai, ay pumunta na sa mga pamilyang Xiao at Du. At hiniling sa dalawang punong pamilya na magsanib laban sa iyo. At nakuha ko ang pinakabagong balita. Isa pang sinaunang angkan ng sining ng pakikipaglaban, ang pamilyang Mu sa Timog, ay kusang sumali rin. Sabay-sabay nakikilos ang apat na makapangyarihang nasa sukdulang antas. Li Qingdi, akala mo ba may sapat kang kakayahan para harapin ito? Napakarami mong inaway na puwersa. At saka, hindi pa ba sapat? Hindi pa ba sapat iyon? Siyempre hindi sapat. Maging pamilyang Li, pamilyang Yuan, pamilyang Xiao. O ang pamilyang Mu. Kung naglakas loob akong kalabanin sila. Natural lang na hindi ako natatakot sa kanila. Li Qingdi. Kung iyan lang. Handa ka nang mamatay. Li Qingdi. Kahit nagmamalaki ka lang o hindi. Pero ang aura na ito, may bakas ng iyong ama noon. Ang aking ama. Ang taong Li na tinugis 28 taon na ang nakalipas. Talaga bang ang aking ama yon? Tama. Ang pangalan niya ay Li Heng. Ang orihinal na pangalan ay Li Xinghe. Siya ang matalik kong kapatid. Matalik na kapatid. Ha? Haha. Kaya nagpadala ka ng tao para lihim na patayin ang anak ng matalik mong kapatid. May hindi pagkakaunawaan dito. Ipinagutos kong ikulong ka sa bilangguan ng Xuantian. Para protektahan ka. Tungkol naman sa lihim na pagpatay sa'yo. Iyon ay utos mula sa pamilyang Li. Pero ipinahayag lang iyon gamit ang pangalan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Kung mabitawan mo kahit kalahating kasinungalingan, sisiguruhin kong babagsak ka agad sa lugar na ito. Ang iyong ama ay apelyidong Li. Pero hindi siya taga-pamilyang Li sa Hilagang Kanluran. Isa siyang cultivator. Kundi isang tunay na nagsasanay ng kultibasyon. Noon, dala niya ang isang napakahalagang kayamanan. At tinugis siya ng mga cultivator. Tumakas siya patungong Hilagang Kanluran at doon ako nakilala. Nagkasundo kami agad na parabang matagal nang magkakilala. At naging mabuting magkapatid. Pagkaraan, ako pa ang nagrekomenda sa kanya na sumali sa pamilyang Li. At pinalitan ang pangalan niya bilang Li Heng. Napakataas ng likas na talino ng iyong ama. Kaya labis siyang pinahahalagahan ni Li Longhai. Pero kalaunan, ang balita na may dalang kayamanan ang iyong ama ay nalaman ni Li Longhai. Diretsong nilagyan ni Li Longhai ng lason ang iyong ama. Kahit malubha ang tama ng lason. Nakatakas pa rin ang iyong ama mula sa pamilyang Li. Nakatakas ako papunta sa lupain ng Chuzhou. Sa huli, tuluyan na akong naglaho. Ipinadala ako ng mag-amang Li Longhai para sa isang misyon. Pagbalik ko, huli na ang lahat. Lahat ay huli na. Makapangyarihan ang pamilyang Li. Hindi sapat ang lakas ko para ipaghiganti ang ama mo. Pagkalipas ng 20 taon, nagpakita ka sa Chuzhou. Noon, nahulaan na ng mag-amang Li ang pagkakakilanlan mo. Gusto ka nilang puksain agad. Ako ang nagmungkahi kay Lilin na sabihing may bakas ka ng isang mahalagang kayamanan. Pinapatay ka nila. Lalo nang hindi nila matatagpuan ang kayamanang iyon. Kaya kanila ikinulong sa bilangguan ng Xuantian. Plano ko sanang hintayin munang lumakas ang aking kapangyarihan. Sapat para tapatan ang mag-amang Li. Bago kita iligtas mula sa bilangguan ng Xuantian. Hindi ko inakalang may ibibigay kang napakalaking sorpresa sa akin. Sobrang magkahawig kayo ng ama mo. Pati ang tindig mo at ang tapang mo. Na makalusot sa sukdulang antas sa napakaikling panahon. Namana mo yata ang pambihirang galing ng ama mo. Ano ba talaga ang isang kultivador? Ang mga kultivador ay tulad din ng mga angkan ng sinaunang pakikipaglaban. Kaya lang, mas mataas ang pinagmulan nila kaysa sa mga angkan ng sinaunang pakikipaglaban. Mula pa noong mga naglinang ng Qi noong panahong Pekin. Mahigit 3,000 taon na ang kasaysayan nito. Kaunti lang sila. Karaniwan, hindi sila nagpapakita sa mundo. Pero ang mga angkang na ipapasa na ng mahigit 100 taon, ay alam ang pag-iral nila. Sana totoo lahat ng sinasabi mo. Sandali. May iba pa ba? Tungkol sa kinaroroonan ng ama mo.
May isang taong dapat alam. Tungkol sa kinaroroonan ng ama mo. May isang taong dapat alam. Ang pangalan niya ay Tionan. Tauhan siya ng ama mo. Kasama siyang tumakas noon kasama ng ama mo. Nang lasunin ng pamilyang Li ang ama mo. Nakuhaan din siya ng lason. Pagkatapos naglaho ang ama mo. Pero nanatili siya. Noon para maprotektahan siya. Palihim ko siyang itinago. At ginamot ang mga sugat niya. Pero sobrang maingat siya sa lahat ng bagay. Kahit lumipas pa ang 28 taon. Hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin. Tungkol sa ama mo. Ay ayaw niyang magsabi kahit isang salita. Nasaan siya? Nakatago siya sa tanggapan ko bilang gobernador. Pinagpanggap ko siyang isang utusan sa tanggapan ng gobernador. Para hindi siya makilala ng mga tauhan ni Lilonghai. Palagi niyang binabago ang anyo niya. Dalhin mo ako sa kanya. Bagamat kahawig na kahawig mo ang ama mo. Pero napakataas ng pag-iingat ni Tionan. Baka hindi siya madaling maniwala. Ikaw ang anak ni Lixinghe. Dalawamputwalo taon na ang nakalipas. Ayaw mo pa ring sumuko. Tionan. Ako ang anak ni Lixinghe. Bakit nagpalit ka na naman ng estilo? Bihira lang ang makakita ng napakahawig na tao. Pero akala mo ba maniniwala ako? Lumayas ka agad. Gusto mo bang pilitin akong magsalita tungkol sa amo ko? Pangarap mo na lang. Kyo. Hindi ko alam kung paano ka mapapaniwala. Maliban na lang kung dalhin mo ang mga ulo ng mag-amang Lilonghai. Sa harap ko. Kapag nakita ko ang mag-amang iyon. Kahit isang ulo. Paniniwalaan kitang ikaw ang batang Panginoon. Ano? Hindi mo magawa. CJ. Wala si Lilonghai sa Hilagang Kanlurang probinsya. Kung gayon, dadalhin ko muna rito ang ulo ni Lilin. Gusto mong maipaharap sa akin ang ulo ni Lilin? Ibig sabihin, totoo ka nga. Kung ikaw nga ang batang Panginoon. Si Tionan ay humihingi noon ng paumanhin sa dati niyang kawalang-galang sa batang Panginoon. Pero bilang isang angkan ng sinaunang sining ng pakikipaglaban. Napakaraming maestro ng pamilya Li. Sigurado ka bang pupunta ka para kunin ang ulo ni Lilin? Magtiwala ka. Hindi magtatagal at makikita mo na ang ulo ni Lilin. Talagang pupunta ka? Tionan. Napakalakas talaga ng iyong depensa. Mukhang nalinlang tayong dalawa ng taong ito. Niloko ni Limu. Bukas ng umaga, pupunta ako kay Limu para singilin siya. Sino iyon? Ha? Ikaw si Likingdi. Ang bastardo na yon. Hindi masama. Ngayon, narito ako para lipulin ka. Noong araw, nilason niyo ang aking ama. Ngayon, sisingilin ko kayo sa ngalan niya. Ikaw si Likingdi, ang bastardo na yon. Ngayon, narito ako para lipulin ka. Noong araw, nilason niyo ang aking ama. Ngayon, sisingilin ko kayo sa ngalan niya. Likingdi, ang tapang mo talaga. Pero huwag mong isipin na dahil wala na sa pamilya Li ang aking ama, ay magagawa mo na ang gusto mo. Ang dahilan kung bakit nakalabas ng panatag ang aking ama, ay dahil may lakas ako ng loob na humarap sa isang napakalakas na mandirigma. Mukhang inaasahan mong darating ang mga taong ito para iligtas ka. Akala mo ba kakayanin mong tumagal hanggang dumating sila? Harangan siya. Ang Likingdi na ito. Sa murang edad ay may lakas na ng isang napakataas na antas. Masasabing isang pambihirang henyo. Sayang lang at sobra siyang mayabang at maingay.
Ang aking villa sa bundok Yunhu ng Angkan Siao ay nakatayo na ng mahigit 100 taon. Pero winasak niya ito. Hindi maaaring manatili ang batang ito. Kung hindi, kapag lumaki pa siya. Natatakot akong balang araw kaming mga angkan ng sinaunang sining ng pakikipaglaban. Ay mapipilitang yumuko at tawagin siyang Panginoon. Hindi madali para sa aming angkan muna makapagpalaki ng isa. Na naging gobernador ng Timog. Pero nauwi rin sa pagkamatay sa kanyang kamay. Ang angkandu sa Jiangnan ay sangay ng aming angkandu. Ang angkandu ng Dihuding. Winasak ni Likindi ang angkandu. Kung hindi ako kikilos, mapag-uusapan ako ng mga tao. Hahaha mga Ginoo. Napakagandang pagkakataon nito. Huwag na nating banggitin ang bastardo na yon. Para hindi maapektuhan ang sigla ng lahat. Sa totoo lang, ilang araw na lang at hindi na rin mabubuhay ng matagal ang bastardo na yon. Bukas, pagdating natin sa Hilagang Kanlurang probinsya. Doon na ang katapusan niya. May nangyari sa matandang Panginoon. Nagkakandara pa at litong-lito. Anong kaguluhan ito? Matandang Panginoon, Panginoon. Ang Panginoon, siya. Ano ang nangyari sa kanya? Si Lilin ba ang kumilos laban sa bastardo na yon? Nang umalis ako, 3 beses ko na siyang binalaan. Na huwag kikilos ng padalos-dalos. Bakit hindi niya ako pinakinggan? Pumunta ka at tawagan mo siya. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Bakit hindi ka sumasagot? Matandang Panginoon. Patay na siya. Hari ng angkan. Panginoon ng angkan. Sinugod ni Likindi ang pamilya Li at kinuha ang ulo. Maging ang mga patibong na iniwan nyo noong huling pagkakataon. Ay hindi na naipagana. Ano ang sabi mo? Naglalakas loob kang sumpain ang anak ko. Hindi po ako naglalakas loob magsalita ng kung ano-ano. Ito ang balitang ipinadala ng katiwala. Likindi. Kailangan kong. Kayong 3 pinuno ng angkan. Narinig na ninyo. Pinaslang ang anak ko. Pakiusap, sumama kayo sa akin at umalis tayo mayong gabi. Patungo sa Hilagang Kanlurang probinsya. Ako, si Lilonghai, taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Makakaasa ka, Pinunong Li. Ang Likindi na ito ay talagang walang kinatatakutan. Aalis na kami ngayon din. Hahaha. Eyonan. Ang pinuno ni Lilin. Lumaki ka na, Batang Panginoon. Ang aliping si Anan ay bumabati sa Batang Panginoon. Kasalanan ko noon. Naglalakas loob pa siyang questionin ang Batang Panginoon. Eyonan. Noong panahong iyon, nalinlang ka at ang aking ama ng mag-amang Li. Normal lang na maging maingat ka sa mga tao. Hindi lang ang pinuno ni Lilin. Hindi na magtatagal. Kasama ring kukunin ko ang ulo ni Lilonghai. Talaga nang napakabata mo pa, Batang Panginoon. Nakaya mo nang patayin si Lilin, ang dakilang maestro. Buong-buo mong minana ang pambihirang mga katangian ng amo mo. Tungkol sa kinaroroonan ng aking ama. Nasaan na ba siya ngayon? Marahil nakabalik na ang amo sa kanyang bayang Sinilangan. Noong una, nilagyan kami ng laso ng mag-amang Lilin. Mula noon, pagkatapos makalabas ng pakikipaglaban ng amo sa pamilyang Li, hindi ko na siya muling nakita. Pero narinig ko na noon ang sabi ng amo, na ang kanyang bayan ay nasa napakalayong lugar. Puniyon ng mga malalakas na mandirigma. At ang perlas ng dugong dragon ay dinala rin ng amo mula roon. Hindi mo rin alam kung nasaan ang lugar na yon. Nang maging manugang ang amo sa pamilya si. Saka lang ako sumunod sa tabi niya. Ano naman ang tungkol sa pamilyang si? At noong sinabi rin ni Li mo noon na hinabol at pinaslang ang aking ama. Kaya siya nakatakas papunta sa pamilyang Li. At pinalitan ng pangalan, naging Liheng. Kung gayon, sino ang humabol sa aking ama? Ang pamilyang si ay ang angkan ng iyong ina. Ang humabol sa iyong ama ay mga taong ipinadala mismo ng iyong ina. Ang tunay kong pangalan ay Sinan. Isa lamang akong alipin ng pamilyang si. Noong panahong iyon, nagkagustuhan agad ang iyong ama at ina. Sa huli, naging manugang siya ng pamilyang si. At isinilang ka. Nang maglaon, nalaman ng iyong ina na taglay ng iyong ama ang perlas ng dugong dragon. Kaya pinilit niyang ibigay ng iyong ama ang perlas ng dugong dragon sa Batang Panginoon ng pamilyang si.
na siyang pamangkin niya. Ngunit para sana yon sa iyo na iiwan ng iyong ama. Kaya mariin niyang tumanggi. Kaya bigla siyang bumaligtad. At pinilit itong agawin. Dinala ka ng iyong ama at tumakas siya mula sa pamilyang si. Dumating siya sa hilagang kanlurang probinsya. Balak sana niyang manirahan doon ng tahimik. Sino ang mag-aakala na muli nilang masasalubong ang mag-amang Lee? Noong una, nakalaban palabas ang iyong ama mula sa pagkaligid. At ikaw rin ay naglaho. Sa loob ng 28 taon. Palagi akong nagtatanong-tanong tungkol sa iyo. Sa kasamaang palad, wala akong napala. Kaya pala ang humabol sa aking ama ay ang sarili kong ina. Para maibigay ang perlas ng dugong dragon sa sarili niyang pamangkin. Hindi siya nag-atubiling saktan ang sariling minamahal. Maging ako ang anak niya. Napala. Ang pangalan ng iyong ina ay si Yeren. Sikat siyang dalagang yelo, isang kilalang ganda. Ilang taon na ang nakalipas. Dumating siya sa hilagang kanlurang probinsya. At nakita pa niya ako. Hinahanap pa rin niya ang kinaroroonan ng tatay mo. Nalaman niyang posibleng nakabalik na sa bayang sinilangan ang tatay mo. Kaya alis na sana siya. Tinanong ko siya kung gusto kanyang hanapin. Pero iisang linya lang ang iniwan niya. Sabi niya, isa ka lang namang anak sa labas. Nasaan ang pamilya si? Nasa timog na lupain ang pamilya si. Isa itong angkan ng mga nagsasanay ng sining. Napakalakas ng kanilang lakas. Ang paraan ng pagsasanay ng mga alagad ng sinaunang sining. Sa totoo lang, nagmula lang iyon sa mga nagsasanay at ipinasa pa sa hanggang ngayon. Ang ninuno ng pamilya si ay dating katulong na pinuno ng sekta ng Shengxiao. Mataas ang kanyang katayuan. Mga nagsasanay. Hindi ganoon kadaling kalabanin ang mga nagsasanay. Huwag na huwag kang padalos-dalos. Ano man ang pinagmula ng pamilya si. Balang araw, ako mismo ang pupunta sa pamilya si. Para sa tatay ko at para sa akin, hihingi ako ng hustisya. Nga pala, Tiyonan. Sabihin mo sa akin ang eksaktong lokasyon ng pamilya si. CJ. Bunso. Lalong gumagaling ang pagtugtog mo ng kin. At ang lakas na taglay ng tugtog mo kanina. Mukhang muli ka na namang nakalusot sa iyong pagsasanay. Kuya. Ano nang meron? Ha? Kakatanggap ko lang ng balita. Sa lupain ng Jiangnan. May isang kabataang mabilis na umaangat. Ang pangalan niya ay Li Qingdi. Kakatanggap ko lang ng balita. Sa Jiangnan, may isang kabataang biglang sumikat ng mabilis. Ang pangalan niya ay Li Qingdi. Tugma ang pangalan at pinagmulan. Lumilitaw siya sa lupain ng Chuzhou. Parang dati na siyang nakulong. Kalabas lang. At nakapag-iwan agad ng pangalan. Mga pangmundong usapin. Hindi kailanman pinapansin ng pamilya si ang mga usaping makamundo. Kung may isang miyembro ng angkan na lumabas sa mundo para mamili ng mga gamit. Narinig niya ang pangalang Li Qingdi. Siya ang nagkwento sa akin. Iyong anak sa labas na yon. Bunso. Siya siguro ang anak mo. Gusto mo ba siyang makita? O kaya ay kunin mo siya pabalik sa pamilya si. Isa lang siyang anak sa labas. Mula noong sandaling isinama siya ni Lixinghe. Hindi na siya naging anak ko. At saka, Kuya, hindi mo na kailangang subukan pa ako. Pamilya silang ang nasa isip ko. At kasama si Muying. Ngayon, gusto ko lang hubugin si Muying. Dumadaloy sa kanya ang dugo ng pamilya si. Paano siya maikukumpara sa isang anak sa labas? Ang babaeng iyon. Hindi na kita abalahin sa pagsasanay mo, kuya. Li Qingdi. Akala ko noon, dinala ka na ng tatay mo pabalik sa lugar na yon. Hindi ko inasahang nananatili ka pa rin sa mundong ito. Taglay mo ang kalahati ng dugo ng aming angkan. Normal lang na may maabot ka ring tagumpay sa mundong ito. Sayang, mas mahusay si Muying kaysa sayo. Sapat ang kanyang likas na talino para buhayin muli ang pamilya si. At hinding-hindi mo siya matutumbasan. Sino si Li Qingxian? Bakit si tita ay isang anak sa labas ang tawag ng tawag? Xiao Yan. Nakapakinig ka pala kanina sa usapan namin ng tita mo. Dumaan lang si anak para hanapin ang tita niya. Nang makita kong nandoon ang tatay, hindi na ako pumasok. May ilan-ilang salitang umabot sa akin. Mukhang tungkol iyon sa anak sa labas na yon. Ginulo mo pa rin ang puso ng iyong tiya. Kung hindi dahil sa lakas niya. Paano niya hindi mapapansin ang presensya mo? Ano ba talaga ang nangyari kay Itay? Ikaw ang panganay na dalaga ng pamilyang si. Wala namang masama kung sasabihin ko sa'yo. Narinig mo na rin. Ang asawang lalaki ng tiya mo na hindi mo pa nakikilala. Hindi ba siya tinugis ng iyong tiya?
Tumakas ba siya mula sa pamilyang si? Tama. Noong tumakas siya, may dala pa siyang isang bata. Tunay na anak siya ng tiya mo. Ang pangalan niya ay Likindi. Kaya pala. Kung gayon, si Likindi na ito ay dapat patayin. Bakit? Ang pamilya sinamin ang nagpadala ng mga tao para tugisin ang kanyang ama. Kung may sapat na lakas ang Likindi na ito, tiyak na ipaghihiganti niya ang ama niya. Bagamat anak siya ng tiya mo. Pero para sa pamilya si, isa pa rin siyang nakatagong banta. Dapat siyang puksain ng lubusan. CJ. Talagang anak kita. Si Aoyan. Kung bigyan ka ni Papa ng isang misyon, napalihim mong patayin siya. Pumapayag ka ba? Siyempre. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinapunta ni Papa? Dahil ako ang anak niyo. Ako ang pamangkin ni si Eren. Kung papatayin ko si Likindi, hindi naman magsasalita ang tiya. Pero kung ibang eksperto ng pamilya si, baka sa galit ni tiya ay may mapatay siya. Matalino. Nandito na kayo, Panginoon ng bilangguan. May natitira pa ba sa akin yung ibinigay mong eliksir ngayon? Panginoon ng bilangguan. Hindi mo ba na-absorb na ang 3 tableta? May problema ba? Napakalakas ng bisa ng pil na ito. Sa normal na kalagayan, para ma-absorb ang enerhiya ng isang tableta, kakailanganin ng hindi bababa sa 2 buwan. Ang lakas ng 3 tableta, sapat na para sa kalahating taong pagsasanay. Kung lulunukin mo ng sabay ang 3 tableta, hindi lang hindi kakayanin ng katawan ang napakalaking enerhiya, kundi papasok pa ang enerhiya sa katawan. Malamang na masira ang mga meridian mo. Baka sumabog pa ang katawan mo mismo. Na-absorb ko na ang 3 tableta na yon. Na-absorb ko na ang 3 tableta na yon. Panginoon ng bilangguan. Wala na ang eliksir ng pulang Diyos. Pero sa akin dito, may resepe ako para sa eliksir ng enerhiya. Bagamat ang eliksir na ito ay malayong hindi maihahambing sa eliksir ng pulang Diyos. Pero lamang ito sa simple at madaling hanapin na mga sangkap. Kaso hindi kayo bihasa sa sining ng paggawa ng eliksir. Totoo, hindi nyo ito magagawa. Kailangan nating humanap ng iba na makakatulong. May isang makapangyarihang eksperto sa paggawa ng eliksir sa Dragon Prison. Pero sayang, sa kasalukuyang lakas ninyo, hindi pa ninyo mabubuksan ang 2 patong ng bilangguan. Kung hindi, sobrang delikado. Ang ganitong klasing reseta, kung ipapagawa sa iba, hindi ba lalabas din ang reseta? Ang eliksir ng enerhiya ay pinakapangkaraniwang tableta. Wala talaga itong halaga. May ilang daang uri pa ng reseta ako rito. Bawat isa ay daang beses na mas malakas kaysa sa eliksir na ito. Kung may panahon kayo, Panginoon ng bilangguan, maaari kayong matutong gumawa ng eliksir. Kapag may tulong na ang mga tableta. Sa likas ninyong talino, mabilis ang pag-angat ng inyong lakas. Nauunawaan ko na. Ginoo, nakabalik na po kayo. Ano ang bilin ko sa iyo noong umalis ako? Sa huli, hinayaan mong mapahamak ang anak ko. Ha? Ginoo. Ha ha. Mga inutil. Dapat pinatay ko kayong lahat noon pa. Para maibaon kasama ng anak ko. Pero hindi pa nahuhuli ang pumatay. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong makabawi. Ipakilos ninyong lahat. Hanapin si Likindi. Kapag nakataka si Likindi sa Hilagang Kanlurang probinsya, walang isa sa inyo ang makakaligtas ng buhay. At may isa pa. Ipakilos ni Limu ang buong lakas ng tanggapan ng gobernador. Masusin siya sa atin ang lahat. Ang angkan ng Li. Ako ang nag-angat sa kanya sa pwesto ng gobernador. Panahon na para mapakinabangan siya. I-lockdown ang buong probinsya. Hanapin niyo siya para sa akin. Bumalik na si Lilonghai. Dinala pa niya ang mga pinakamalalakas na mandirigma ng mga angkan ni Xiao, Mu at Du. Hinahanap ka ng mga tauhan niya sa buong lungsod. Pagliwanag ng araw, may ipapadala akong susundo sa iyo. Panahon na ring ilabas ko ang ilan kong mga trump card. Mag-ingat ka ng husto.
Patay na rin sina Lao San, Yunli at Yunhua. Panginoon ng Angkan. Natukoy na ang salarin. Si Li Qingdi mismo. Kailangan lang nating sabihin kay Lilonghai kung nasaan siya. Hindi. Hindi pwedeng sabihin kay Lilonghai. Bakit? Sa ganitong kabataang gulang at ganoong antas. Ang teknik na taglay niya. Iyan ang pagkakataon ng Angkan Kung Xiao para makaakyat sa tuktok. Pero pati si Yuan Linong ay napatay niya. Hindi ko kaya mag-isa. Pero pwede nating makipagsanib kay Mu Jingde. Magpapakita ng kahinaan ang Angkan ng Mu. Hindi siya tatanggi. Tandaan mo ang pagkakataong ito. Hindi pwedeng malaman ito ng mga Li at Du. Opo. Sasama ka sa akin para makilala ang isang tao. Yu Shujun. Isa rin siyang eksperto sa tugatog. Mula siya sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Siya ang nagligtas sa buhay ng ama mo. Kung siya ang mamamagitan, hindi mangangahas ang Angkan ng Li na galawin ka. Alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Isang samahang pumipigil at nangangasiwa sa lahat ng mga Angkan ng sinaunang sining. Isa itong tunay na dambuhala. Ginoong Yu. Ito si Li Qingdi. Anak ni Xinghe. Talagang may tikas at may dating ka. Alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Walang mali sa paghihiganti para sa iyong ama. Pero medyo padalos-dalos ka. Pero huwag kang mag-alala. May utang akong buhay kay Xinghe. Ngayon ang tamang panahon para suklian ko ang utang na loob. Nandito ako bilang sandalan mo. Sisiguraduhin kong ligtas ang buhay mo. Salamat, Tito Yu. Pero ang mga tulad ni Lilonghai, wala silang saysay sa akin. Mabuti. May taglay kang ang tikas ng iyong ama noon. Ito ang numero ko. Kapag handa ka ng kumilos, tawagan mo ako. Napakabuti. Tunay ngang may puso at may paninindigan si Ginoong Yu. Ngayon, makakahinga na tayo ng maluwag. Panginoon ng Angkan. Sabi sa front desk, umalis na siya pagkasilay ng araw. Mukhang may nakaabot sa kanya ng balita ng maaga. Sayang. Nawala ang pagkakataong makuha ang biyaya. Lene. Hindi ko akalaing ganoon siya kaginat. Umalis na tayo. Para hindi tayo matuklasan. Hahaha. Tunay ngang sang-ayon ang tadhana sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataong makuha ang biyaya. Sino kayo? Ako si Xiao Wuji. Li Qingdi, narito ako para sa mga taga-angkan ng Mu. Ngayon, narito kami ng puno ng angkan na si Xiao upang tapusin ang iyong buhay. Nasaan sina Lilonghai at Du Qiahe? Pataluntunin mo na rin sila rito. Bakit kailangan pa ng 4 na makapangyarihang eksperto para lang sa'yo? Sapat na kami ni kapatid mo para kumuha ng iyong buhay. Kung luluhod ka ngayon din, at ibibigay ang iyong nilinang na pamamaraan ng martial arts, maaari kitang patawarin. Aalisin ko lang ang iyong lakas. At hahayaan kitang mabuhay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sino ka sa akala mo? Ay! Bata, kukunin ko ang iyong buhay. Kapatid Xiao, narito ako para tulungan ka. Xiao Wuji. Napakahina mo pala. Kapatid mo, bilis, pigilan mo siya. Kapag ako ang namatay, hindi ka rin makakatakas. Ang maliit na espadang ito ay kayang bumasag ng aking lakas. Kawili-wili. Ang talim niyan. Napakapanganib ng maliit na espadang iyan. Papatayin siya, bilisan nyo.
Ang teleponong tinatawagan mo ay kasalukuyang naka-off. Patawad. Ang teleponong tinatawagan mo ay kasalukuyang walang sumasagot. Limu, hinding-hindi ko inakala na ikaw pala ay isang taksil. Kung hindi dahil kay yan ang nagsabi sa akin tungkol sa pagtataksil mo. Itinuring sana kitang isa sa aking mga pinagkakatiwalaan. Ba ang apelyido mo? Hindi ko akalaing ipagkakanulo mo ako. Kung hindi dahil kay Lixinghe na nagligtas ng buhay mo. Wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon. Limu, hindi mo dapat sabihin yan. Noong panahong niligtas ako ni Lixinghe, lubos akong nagpapasalamat. Ngunit ngayon, bilang kasapi ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Siyempre, kailangan kong tulungan si Lilonghai. Tungkol naman sa Likindi na yon, masyado na siyang mapagmataas. Ang ilang dakilang tao sa alyansa ay hindi rin nasisiyahan sa kanya. Kailangan siyang alisin. Wala rin akong magagawa. Nakakainis naman. Bakit ang init naman yata ng ulo ko ngayon? Puno ng angkanli, ikaw na ang bahala. Basura. Nagtago ka lang palagi sa mansyon ni Limu. Matagal na kitang hinahanap. Ngayon, sa wakas ay nahulog ka rin sa aking mga kamay. Dahil nasaktan si Limu. Galit na galit ka. Magmungkahi ako, hayaan kitang maranasan ang parehong sakit. Puno ng angkanli, huwag mo munang ituloy. Hindi pa nanghuli si Likindi. Kailangan pa natin silang gawing pain. Para akitin si Likindi na pumunta rito. Ay nga pala. Nasaan ang puno ng angkansiyaw at ang puno ng angkan mo? Bakit hindi ko sila nakikita? Ang dalawang iyon ay umalis na simula kaninang umaga. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakabalik. Nagpadala na ako ng tauhan para hanapin sila. Huminto ka, sino ka? Hahaha, Likindi. Akala mo ba matatakasan mo ako? Dati ay gusto lang kitang akitin sa patibong. Hindi ko inakalang nagmamadali kang mamatay. Nailigtas ng ama ko ang buhay mo. Ganito mo ba siya pasasalamatan? Ito ay isang tunay na lipunan. Iniligtas ako ng iyong ama. Pero nakaraan na yon. Ngayon, ako ay kabilang na sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Ikaw at ang iyong ama. Kayong lahat ay masyadong inosente. Puno ng li, puno ng du. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ako ang makikipagpatayan sa iyo. Paano magiging posible? Batang Panginoon, dumating ka na rin sa wakas. Huwag mo siyang pakakawalan. Huwag kang mag-alala. Lumuhod ka sa harap ko. Likindi. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang iyong kakayahan. Pero, ako ay mula sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Ikaw. Pinapaluhod kita.
Lake hindi. Lakas loob mong gawin ito sa akin. Hindi ka palalampasin ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Wala akong pakialam kung anong alyansa ka. Yu Shujun. Kahit ang langit ay hindi ka na maililigtas ngayon. Huwag mo akong kainin. Huwag mo akong kainin. Tumigil ka, Lee Qingdi. Napakapalad ng mukha mo. Dahil si Shujun ay tao ng aming alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Lakas loob mong saktan siya. Matandang bay, iligtas mo ako. Narito na. Lee Qingdi, naparito ako sana para mamagitan. Sa alitan ng malalaking angkan ng sinaunang pakikipaglaban. Ang alitan mo sa ilang malalaking angkan ng sinaunang pakikipaglaban. Hindi ko akalaing ganito ka pala kawalang puso at nababaliw. Lahat ng nagsasanay ng sinaunang sining ng pakikipaglaban ay kailangang sumunod sa mga tuntunin ng aking alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Iniisip mo bang kaya mong makipagbanggaan sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili? Palayain mo si Yu Shujun. Kusa kang sumuko. Ito lang ang tanging landas na maaari mong piliin. Si Yu Shujun ay tumalikod sa utang na loob at nagtaksil. Ngayon, papatayin ko siya. Tungkol naman sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Wala kaming alitan. Kung luluhod kayo at aalis ngayon din, maaari ko kayong palampasin ng minsan. Mukhang sobra na ang pagmamayabang mo. Mula nang maitatag ang alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Wala pang nangahas na lapastanganin ang alyansa. Wala pang nangahas na bantaan ang alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Dahil hindi na mapag-usapan. Wala nang dapat pang pag-usapan. Ay! Bata. Papatayin kita. Ay! Huling yugto ng sukdulang antas. Wala kang kahit anong panlaban. Hindi kaya, antas na init. Lei. Ginoong Lee. Sa tingin ko, may ilang hindi pagkakaunawaan tayo. Bastardo. Talagang nasa antas na init siya. 28 taong gulang na nasa antas na init. Li Longhai. May sasabihin ka pa ba? Hahaha, Lee Qingdi. Sana hindi ako nakinig kay Lilin. Noong lumitaw ka pa lamang. Dapat pinuksa na kita ng tuluyan. Pero, kahit nasa antas na init ka, isa ka pa ring itinakwil ng ina. Ikaw ay isa lamang. Umalis. Dadalhin ko kayo para magpagamot. Hindi ba ito si White Elder ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili? Ginoong Lee. Ang mga taong ito ay pinalo mo. Hindi masama. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang sitwasyon dito. Magpadala muna ng tao para gamutin ang mga sugat ni Limu at Tionan. Kaya niyang pabagsakin ang 4 na eksperto sa pinakamataas na antas. Ginoong Lee, nasa tugatog na ba kayo ng sukdulang antas? Mas malakas pa ng kaunti kaysa sa tugatog ng sukdulang antas. Akala ko pa naman may panganib na si Ginoong Lee. Mukhang sobra ang pag-aalala ko, matandang ito. Dapat noon pa nagdaos tayo ng piging nang bumalik kayo mula sa ginintuang trianggulo. Kung gayon, dito na lang sa hilagang kanlurang probinsya natin ipagdiwang. Gusto ka raw makilala ng lahat ng general ko. Sa panig ni Limu, hindi mo na kailangang mag-alala. Aayusin ng mga tao ko ang lahat ng maayos. Matandang general. Sino ba sa Yan Kingdom ang marunong magpino ng elixir? Ginoong Lee. Parang naghahanap ka ng asno habang nakasakay ka rin sa asno. Ang angkan ng Gu sa Jiangnan ay kilalang pamilya ng paghahanda ng gamot. Mas malapit ang ugnayan mo sa pamilyang Gu kaysa sa akin. Nakalimutan ko pa ang bagay na yon. Talagang napakalaki ng loob ni Qin Fenwu. Naglakas loob pa siyang gamitin ang Xuanjia Army. Tinulungan pa niya si Li Qingdi na patayin ang isang matanda ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Ano? Ang opisyal ng Yan Kingdom. Gusto bang buwagin ang kasunduan sa pagitan nila at ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili? Gusto mo bang ang 800 na sinaunang mandirigma?
ay muling maghasik ng gulo sa Yan Kingdom. Hindi ko winasak ang kasunduan. Ipinadala ko ang Xuanjia Army para protektahan lamang si Li Qingdi. Nang dumating ako, napatay na ni Li Qingdi si Elder Bai at ang iba pa. Hindi man lang kumilos ang Xuanjia Army ko. Hilayan lang ya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. At huwag mong idadamay ang mga sinaunang mandirigma sa lahat ng usapan. Noon sa kaguluhang iyon, nasaksihan mo rin ang tunay na lakas ng Yan Kingdom. Patay na ang mga tao. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ako na mismo ang hihingi ng paliwanag sa Panginoon ng Dragon. Tungkol naman kay Li Qingdi. Bahagi siya ng mga sinaunang mandirigma. Hahatulan ko siya sa ngalan ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Magsadya kayo ng maayos pagkalipas ng 3 araw. Kung hindi, hindi lang siya, kundi pati ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Lahat ng may kinalaman sa kanya ay mamamatay. Totoong dambuhalang puwersa ang alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Si Punong Hilayan lang ya ay nakakatakot ang lakas. Kung hindi lamang ako general ng Yan Kingdom. Sa lakas kong ito, wala akong karapatang makipag-usap kay Hilayan lang ya. Ngunit ang isang makapangyarihang gaya ni Ginoong Li ay siguradong may sariling plano. Wala akong karapatang makialam. Ginoong Li, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung anong di makataong hirap pa ang daranasin ng aking anak na babae. Ako si Daiyue, hindi ako mahusay magsalita. Pero anumang iutos ninyo, Ginoong Li. Kahit sa apoy o sa tubig, hindi ako urong. Walang problema. Ito mismo ang pangako na binitiwan ko noon. At isa pa, ako ay isang marangal na general ng Yan Kingdom. Paano ako magpapahiya sa mga maitim na unggoy na iyon? Batang Panginoon, hindi ko akalaing napakalakas mo na pala. Kapag nalaman ng amo mo ang narating mo ngayon, tiyak na matutuwa siya ng husto. Tiyonan, darating ang araw na iyon. Magpagaling ka na lang ng maayos. Pagdating ng oras, sabay nating hahanapin ang aking ama. Sige, mabuti. Gobernador Lee. Nagka-misunderstanding tayo noon. Kapag may mga opisyal na usapin sa hinaharap. Kung sakaling may mangyari sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin. Tumawag sa akin si Ginoong Li. May problema ba? Ganito kasi yon. May isang reseta ako rito. Nais kong pakiusapan ang pinuno ng pamilyang Gu na tulungan akong gawin ito. Ginoong Li, pwede po bang ipadala ang formula? Ang pamilya namin na Gu ay isang angkan ng mga alkemista. Sa sining ng paggawa ng elixir, hindi ko sasabihin kami ang pinakamagaling sa Yan Kingdom. Pero sa lupain ng Jiangnan, walang makapapantay. Itay, ano po ang nangyari? Kakaiba ang reseta na ito. Kahit mga karaniwang halamang gamot, ay nagagawa ng maging isang napakahusay na elixir. Kung tama ang hula ko, kapag napino ang elixir na ito, sapat ito para sa mga karaniwang tao na magkaroon ng pagkakataong makalusot sa antas ng dakilang guro. Kung handang ibigay ni Ginoong Li ang ganitong reseta, para makita namin mismo, iyan ay sukdulang tiwala sa aming pamilya Gu. Kapag nakuha na natin ang reseta na ito, baka balang araw ikaw at ang kapatid mong babae, pati ako, ay makaabot sa antas ng dakilang guro. Talagang napakalupit noon. Kailan natin gagawan si Ginoong Li? Ay, hindi namin kayang gumawa ng reseta na ganito kataas ang antas. Sa tingin ko, tanging alkemistang antas hari ng elixir lang ang makakagawa nito. Ha? Sa paghahanap ng mga sangkap na kailangan para sa reseta ni Ginoong Li. Pero kung ipapagawa at ipapino ito, wala pang ganoong antas ang pamilya Gu. Paumanhin po talaga, Ginoong Li. Napakakomplikado ng ganitong antas ng elixir. Sa tingin ko, tanging mga alkemistang antas hari ng elixir lang ang may kakayahang gumawa nito. Antas hari ng elixir. May ganito bang tao sa Yan Kingdom? Siyempre. Puno ang Yan Kingdom ng mga natatagong henyo. Sa Jinling, may isang lugar na tinatawag na Daoyuan Manor. Ang may-ari ng Manor ay isang kilalang alkemista sa Yan Kingdom. Ang ganitong kataas na antas ng elixir ay siguradong kaya niyang gawin. Noon, nagkaroon ako ng ilang ugnayan sa may-ari ng Manor. Kung gusto pong pumunta ni Ginoong Li, maaari kong ipasama ang magkapatid na Gukyan para samahan kayo ni Ginoong Li. Ayos. Maraming salamat, pinuno ng pamilyang Gu. Dito sa Hilagang Kanlurang probinsya. May ilang bagay pa ako. Pagkatapos kong ayusin ang mga yon,
Babalik ako sa Jiangnan para hanapin kayo. Kuya hindi. Ikaw nga talaga. Paano ka napunta rito? Ang kinuha kong kurso ay ekolohiya. Sa pagkakataong ito, kasama naming sinamahan ang guro. Papunta sa Hilagang Kanlurang probinsya para sa isang pag-aaral sa field. Kinking, may nakilala ka pala. Nagbibiro na naman po kayo, guro. Siya ang kuya kong kapitbahay. At guro, huwag po ninyong husgahan ang itsura niya. Napakalakas niya sa pakikipaglaban. Yung lalaking nasa paaralan. Na tumulong sa iyo para turuan ng leksyon si Zhang Yalen. Yung tumulong sa iyo sa paaralan noon para turuan ng leksyon si Zhang Yalen. Siya nga ba? Bilang aking estudyante. Talagang mababa pa ang pananaw nyo. Bahala na. Dahil napunta na tayo sa Hilagang Kanlurang probinsya ngayon. Sakto lang nadalhin ko kayo ng guro para makita nyo. Kung ano ang tunay na mundo. Kuya hindi. Ilibre kita ng kape ha. CJ. Na pala. Ano ang pangalan ng guro mo? Ang pangalan ng professor ay Chen Yuansheng. Akademiko. Sa paaralan namin, may mataas siyang reputasyon sa akademya. Kahit ang punong guro ay labis siyang iginagalang. Marunong bang magkungfu ang guro ninyo? Matikas ang katawan ng guro. Araw-araw siyang nagsasanay ng suntukan sa bakuran ng paaralan. Pangkalusugan lang iyon. Ano ba, Kuya Kindi? Wala lang, nagtatanong lang ako. Kuya Kindi. Tinawag ako ng guro. Aalis na ako. Hindi pangkaraniwan ang tabak na ito. Kaso hindi ko alam ang pangalan nito. Napakatulis nito. Baka tawagin na lang natin itong malamig na talim. Ikaw ba si Ginoong Li Qingdi? Ikaw ba ay taga-Silangang Isla? Ako si Jin Chuan. Narito ako sa utos ni Ginoong Watanabe. Nabalitaan ni Ginoong Watanabe ang mga nagawa ni Ginoong Li. Humahanga siya kay Ginoong Li. Kaya ipinadala niya ako para imbitahan si Ginoong Li. Si Ginoong Bian ay isa sa 4 na dakilang maestro ng espada ng aming Silangang Isla. Sa pagkakataong ito, personal siyang pumunta sa Hilagang Kanluran. Nais lang niyang alisin ang ilang hindi pagkakaunawaan sa Silangang Isla. Sana po ay mapagbigyan niyo. Paumanhin. Hindi ko gusto ang mga taga-Silangang Isla. Kaya bumalik ka na lang. Ginoong Watanabe. Ayaw niyang tanggihan. Li Qingdi. Totoo, isa ka sa ilang malalakas sa bansang Iwa. Pero dapat mong igalang si Ginoong Watanabe. Lumayas ka. Li Qingdi. Pinatay mo ang pinuno ng Black Dragon Guild. Maraming tinig sa loob ng Silangang Isla ang gustong lipulin ka. Si Ginoong Watanabe lang ang handang bigyan ka ng pagkakataong magbago. Kahit gaano ka pa kalakas mag-isa. Paano mo lalabanan ang buong mundo ng martial arts ng Silangang Isla? Kung tatanggihan mo ngayon, mamumuhay ka ng palaging nasa takot. Maging ang pamilya at mga kaibigan mo ay masasaktan. Halimbawa, si Zhao Yufei. Ah! Naglalakas loob kang pagbantaan ako. Pagbalik mo, sabihin mo kay Watanabe. Kung gagalawin niya kahit isang hibla ng mga taong malapit sa akin. Hindi lang siya. Ipaabot ko sa buong mundo ng martial arts ng Silangang Isla. Ang takot. Nagpadala si Watanabe Masao ng mga tauhan para magbanta sa bahay. General Qin. Pakiusap, magpadala ka ng mga tauhan. Para bantayan ng maayos sina Zhao Yufei at Chen Xing, pati ang iba pa. At isa pa. Pakiusisa ito para sa akin. Watanabe Masao. Sige, walang problema. May nangyari sa panig ng Chuzhou, Ginoong Li. Nasa underground parking si Zhao Yufei. Inatake siya ng mahigit 10 lalaking nakaitim. Gusto nilang dukutin siya. Buti na lang, nagpadala na ako ng mga tao ng maaga. Kaya hindi sila nagtagumpay. Napatay ang 3 sa kanila. Pawang mga taga-Silangang Isla. Ang Watanabe Masao na ito ay naghahanap talaga ng kapahamakan.
Naghahanap ng kamatayan. Sino? Teritoryo ito ng silangang isla. Ay, kaaway na umatake, may kaguluhan sa Kamara ng Kalakalan. Hindi naman dapat tanga si Watanabe Masao. Kung atake siya sa mahal ni Ginoong Lee, mas lalo lang niya itong mapapanggalit. Maliban na lang kung may iba siyang pakay. Naku, natitiyak kong si Watanabe Masao ay galitin lang si Ginoong Lee. Nakahanda na ang bitag sa loob ng Kamara ng Kalakalan ng Silangang Asya. Tipunin agad ang hukbong Suanjia at tumungo sa Kamara ng Kalakalan ng Silangang Asya. Nasa panganib si Ginoong Lee. Paano mo naglakas loob na magwala sa samahan ng kalakalan ng Silangang Asya ko? Tingnan ko nga kung ano ang ikinatataas ni Lee Qingdi. Watanabe Masao. Hindi ka ba masyadong mayabang? Bakit ngayon naging duwag ka na? Labas ka na agad. Kung hindi ka lalabas ngayon, lilinisin ko ng lubusan ang samahan ng kalakalan ng Silangang Asya. Naalipusta mo ako, Lee Qingdi. Kahit tumakas ka pabalik sa bansang Silangang Isla, hindi mo pa rin matatakasan ang kamatayan. Lee Qingdi, inaamin ko na malakas ka. Pero kasing tanga mo rin. Sinadya ni Ginoong Watanabe na inisin ka. Para maakit ka rito. Hindi ko inakalang talagang pupunta ka sa bitag. Ngayon, ang samahan ng kalakalan ng Silangang Asya na ito ang magiging libingan mo. Hulihin niyo siya. Bilisan. Hadlangan niyo siya. Nasaan si Watanabe Masao? Sabihin mo sa akin. Ginoong Watanabe, iligtas mo ako. Ginoong Lee, sa wakas nagkita rin tayo. Mas bata ka kaysa sa inaakala ko. Watanabe Masao. Nandito ako para patayin ka. Hahahaha. Ginoong Lee, inaamin kong isa kang pambihirang henyo sa sining ng pakikipaglaban. Isang tunay na malakas na mandirigma. Pero masyado ka pang bata. Hayaan mong ipakilala ko sa'yo. Ito ang nakababata kong kapatid sa pag-aaral na si Murakami Koji. Siya mismo ay isa ring mandirigmang nasa sukdulang antas. Ito ang regalong inihanda ko para kay Ginoong Lee. Ginoong Lee, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kumampi ka sa bansang Silangang Isla. Maaari kong hilingin sa emperador na italaga ka bilang bagong Sword Saint. Kung hindi, magiging libingan mo ang lugar na ito. Gusto mo akong kumampi sa bansang Silangang Isla. Panaginip lang. Patay na ang nakababatang kapatid mo sa pag-aaral. Ikaw na ang susunod. Tanggapin mo ang kamatayan. Mayabang na bata. Magbabayad ka sa kayabangan mo. Ay,
Watanabe Masao. Paano mo nagawang galawin ang mga tao ko, Lee Kingdi? Paghihiwa-hiwain kita sa pira-piraso. Kung nanatili ka lang sana sa bansang silangang isla bilang Sword Saint mo, wala sana tayong kahit anong banggaan. Pero bakit mo pa kailangang guluhin ako? Makatiwasay ka, Ginoong Lee. Napalibutan na ng seguridad ng Xuanjia ang buong samahan ng kalakalan ng silangang Asya. Walang ni isa ang makakatakas. Ito ba ang Sword Saint ng bansang silangang isla? Engan. Ginoong Lee, nakagawa ka na naman ng malaking ambag sa pagkakataong ito. Ang bansang silangan ay nawala ng isang mandirigmang nasa sukdulang antas. Sa pagkakataong ito, ang buong mundo ng pakikipaglaban sa bansang silangan ay matataranta na. Hindi, dalawa. Ito si Murakami Koji. General. Ang lahat ng taga-bansang silangang isla sa buong samahan ng kalakalan ng silangang Asya ay nahuli na lahat. Paano natin sila pakikitunguhan? Puksain silang lahat. Mga tao kami ng bansang silangang isla. Papatayin mo ba kami? Hindi ka ba natatakot na magdulot ng pandaigdigang alitan? Hahaha. Kung papatayin mo ang mga tao ng bansang silangang isla, anong gulo pa ang ikakatakot mo? Ginoong Lee. Sa mga tao ng bansang silangang isla, dapat may isang malaking tagay. Ako na ang magpapainom sa'yo. Kamusta si Ginoong Watanabe? Patay na ba si Lee Kingdi? Gusto mo bang gamitin ko ang lakas ng pamilya Long? Para mahanap ang mga taong may kinalaman kay Lee Kingdi. Kapag naglilinis ng damo, dapat pati ugat ay tanggalin. Sino ka? Bakit ganyan ka, para kang nawalan ng ulirat? Itay, parang nagkaproblema ako. Inutusan ako ni Watanabe Masao na siya sa atin ang mga bakas ni Lee Kingdi. Ako, nahanap ko na siya para sa kanya. Kalahating oras na ang nakalipas. Nakikipaglaban ako kay Watanabe Masao. Tinawagan ko si Watanabe Masao. Mukhang si Lee Kingdi ang sumagot sa telepono. Talagang bobo ka. Wala ka bang ibang gagawin at gusto mo pang galitin ang isang nakakatakot na halimaw na tulad niya? Hindi mo ba alam kung gaano na siya kaingay ngayon? Paano ko naman malalaman? Si Zheng Fu at ang mga alagad niya. Parehong hindi siya kayang tapatan ng dalawang nasa pinakatuktok ng antas. Itay, ako na ang bahala. Itay, ano ang dapat kong gawin? Kapag nagawa na natin, huwag ka nang matakot sa kanya. Nakakatakot man si Lee Kingdi. Pero hindi rin basta-basta ang pamilya ko. Tatawagan ko na ang nakatatanda mo. Sa bigat ng katungkulan mo sa hukbo, hindi mangangahas si Lee Kingdi na lumabis. Panginoon ng pamilya, binata, may tao. May gustong pumasok. Binabanggit niya ang pangalan ng binata at pinapakalat siyang lumabas para makita siya. Lee Kingdi. Lumabas ka. Lumabas ka at tingnan mo. Palabasin niyo si Long Xiaoning at paalisin dito. Pamilya ng Long ang lugar na ito. Alam mo ba na ang pamilya ng Long ay lahi ng mga makapangyarihan? Ang pag-iisip ng angkan na ito ay matagal nang binaluktot. Isuko ninyo si Long Xiaoning. Kung hindi, ngayong araw ay dadaloy ang dugo sa pamilya ng Long. Lee Kingdi. Ang pamilya ng Long ay lahi ng Diyos ng digma. Ganito mo ba ako apihin? Hindi ba't medyo sobra na yan? Ikaw ang mananagot para sa pamilya ng Long. Ako si Long Wuhui, ang pinuno ng pamilya ng Long. Si Long Xiaoning ay sarili kong anak. Ang anak mo ay nakipagsabuatan sa mga taga-silangang isla. At ibinunyag pa ang impormasyon ko. Ibigay ninyo siya. Mapapalampas ko pa ang pamilya ninyong Long. Lee Kingdi. Si Long Xiaoning ang batang Panginoon ng pamilya ko. Paano ko siya maibibigay sa'yo? Huwag kang masyadong mapagmalinis sa salita mo. Nakipagsabuatan si Long Xiaoning kay Zheng Fu sa kabilang panig ng ilog. Kung hindi sapat ang lakas ko, matagal na sana akong patay sa East Asia Chamber of Commerce. Ngayon pa nga, ako pa ang lumalabas na sobra. Ngayon pa nga raw, ako pa ang sinasabing lumalabis sa pang-aapi. Long Wuhui. Sa loob ng 3 minuto, kung hindi makita si Long Xiaoning, ikaw ang papalit sa buhay niya. Ang tapang mo. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa harap ng pinuno ng pamilya? Nandito ako, Wang Xi. Walang sinuman ang makapipinsala kahit isang hibla ng buhok ng pamilya ng Long.
2 minuto na lang. Palabasin niyo ang batang Panginoon. Ginoong Lee. Ang anak kong ito kulang sa disiplina. Hayaan mong siya ang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ka paluluhod. Ginoong Lee. Sa pagkakataong ito, ang pamilya ng Long ang nagkamali. Kung may kahilingan ka. Ano yon? Gusto mong ipaghiganti ang anak mo? Ako. Ano? Gusto mong ipaghiganti ang anak mo? Dahil galit na galit ka sa akin. Kung gayon, isama mo na rin ako. Pangalawang Commander. Malaking gulo ito. May mga has palang yurakan ang pamilya ng Long ng ganito. Ako mismo ang kukuha sa ulo ni Lee King-di. Ipaghihiganti ko ang aking ikalawang kapatid at ang mga pamangkin ko. Tao. Agad ninyong alamin ang kinaroroonan ni Lee King-di. Ipakilos ang malaking hukbo. Gusto kong maramdaman niya ang puot ng hukbo. Pangalawang General, huwag muna kayong magalit. Nalaman ko na. Si Lee King-di na iyon ay nakabangga sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Ang pinuno ng alyansa, si Helian Langya, ay liliti sa kanya sa makalawa. Baka alam na niyang patapos na ang buhay niya. Kaya siya nagkakaganyan at wala nang pakialam. Sa tingin ko, mas mabuti pang maghintay kayo hanggang bukas. At puntahan muna ang alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili para tingnan ang kalalabasan bago magpasya. Huwag kayong basta-basta magpakilos ng mga sundalo para sa pribadong paghihiganti. Pangalawang General. Ang mga malalakas sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili ay kasindami ng ulap. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa 100,000 hukbo. Si Lee King-di na iyon ay siguradong mamamatay. Basta mamatay siya. Kahit sabihin pang para maipaghiganti sina ikalawang Panginoon at batang Panginoon. Bakit kailangan pa ninyong kayo mismo ang kumilos? Professor Chen, gabi na at hindi ka pa rin nagpapahinga. Matanda na ako, kaya kaunti na lang ang tulog ko. Ikaw rin, napakalit mo na umuwi. Nga. Sabi ni King King, napakahusay daw ng kung fu mo. Ilang suntok at sipalang ang natutunan ko. Kung gayon, ano sa tingin mo? Ang galaw na ito ng matanda. Hindi masama. Professor Chen. Gabi na. Mauna na akong magpahinga. Kita tayo bukas. Medyo mabagal tumugon ang batang ito. Guro. Hindi ba sabi mo dadalhin mo kami para makita ang mundo? Bakit dito sa ganitong masukal na bundok at liblib na lambak? Ito ang lugar na dinala ko sa inyo para makita ninyo ang mundo. Sa bundok na ito ay may isang lugar na tinatawag na alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga nasa loob ay mas nakakatakot pa kaysa sa nasa mga pelikulang pandigma. Dapat dinala rin natin dito si Lee King-di para makita niya mismo. Kung hindi, baka habang buhay siyang maging palakas sa ilalim ng balon. Pribadong lupain ang nasa unahan. Kung maglalakbay kayo, dumaan na lang kayo sa ibang ruta. Mukhang teritoryo pala ito ng isang batikang general. Haha, 20 taon na. Hindi na nga ako nakabalik dito. Ngayong araw, gusto ko lang dalhin ang mga estudyante para makita nila ito. Wala namang problema, siguro. Siyempre, walang problema. Pero, ginoong nakatatanda. Ngayon ay may malaking pangyayari sa alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Pag akyat niyo roon, tandaan niyong pigilan ang mga estudyante niyo. Ha? Anong malaking pangyayari? Ang pinuno ng alyansa ay maglilitis ng isang kriminal. Malalaman niyo pag akyat niyo roon. CJ. Salamat. May kasunduan ang pamahalaan ng yan at ang alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili. Kaya, natatakot akong hindi ko magagawang pakilusin ang hukbong Xuanjia para kay Ginoong Lee. Lanan. Noong una, ganoon kataas ang pagtingin niyo kay Lee King-di. Guro, bakit mo sinabing napakakitid ng pananaw namin? Ngayon, malinaw na ba? Malinaw na. Sa ganitong tingin. Si Kuya King-di ay parang hindi rin naman ganoon kalakas. Dumating na siya. Talagang naglakas loob pa siyang pumunta. Hindi ba't si Lee King-di iyon? Si Kuya King-di ang taong lilitisin nila. Ang Lee King-di na ito. Narinig ko na umangat siya sa loob lang ng wala pang 1 buwan. Maging ang mga puting nakatatanda ng alyansa ng sinaunang sining ng pagtatanggol sa sarili ay napatay niya mismo. Sabi nila, isa siyang eksperto sa sukdulang antas.
28 taong gulang pa lang, eksperto na sa sukdulang antas. Nakakatakot talaga.